Ngayon gusto kong ibahagi kung ano ang tunay na kaligayahan sa buhay. Sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi natin dapat makipagpaligsahan na dapat abutin sila. Ang ganitong pananaw ay mali. Ano ang tunay na kaligayahan sa buhay? Dapat nating maunawaan ito. Ang tunay na kaligayahan ay ang pagkakaroon ng malusog na katawan at isipan at ang pagkakaroon ng kapayapaan at kalayaan. Walang bagay na hindi mo gusto. Ito ang pinakamasayang kalagayan. Ang mga doktor ay nagbabasa ng mga librong gusto nila at ginagawa ang mga bagay na gusto nila na hindi madali. Hindi sila naaapektuhan ng mga panlabas na sitwasyon o impluensya at ang taong ito ay tunay na masaya. Sa kasaysayan ng China, sa bawat pagkakataon na inaanyayahan kang tingnan ang mga tala ng Sichuan, may isang bahagi na tinatawag na Yin Yichuan. Noong bata pa ako, hindi ko maintindihan ang bahaging ito. Ang mga taong ito ay may kabutihan at kaalaman. Bakit hindi sila lumabas upang gumawa ng mabubuting bagay? Sila ay nagretiro at namuhay ng payapang buhay, hindi interesado sa katanyagan at kayamanan. Ang mga taong ito ay binibigyan pa rin ng pagkilala sa kasaysayan, ngunit hindi ko maintindihan kung bakit nang tumanda na ako at nagkaroon ng mas malalim na karanasan, saka ko lamang naintindihan. Ang mga taong ito ay tunay na may kakayahan at kaalaman. Namuhay sila ng tahimik at hindi naghangad ng kasikatan. Itinaas nila ang kanilang espiritual na antas, hindi nakikialam sa mga bagay ng mundo at namuhay ng mataas na antas ng espiritual na buhay. Dala katatagan at pagkakaisa sa lipunan. Nag-aalala siya, tao ay walang ugali, may kakayahan, labas pursige, nagiging di kontento, gulo, ang kanilang kakayahan, kaalaman, paraan, di gamit, malaking ambag sa lipunan. Sa Budismo, sinasabi na huwag makipagtalo sa iba at huwag maghangad ng anuman sa mundo at magiging mapayapa ang mundo na kapag ang bawat tao ay nakikipagtalo at naghahangad, nagiging magulo ang lipunan. Sila ay hindi mga taong walang kakayahan, hindi mga taong walang karunungan, hindi mga taong walang pamamaraan. Lahat ng ito ay nasa kanila, kumpleto at sapat. Kaya sa kasaysayan, ilantad ang kanilang mga ideya, ang mga tunay na may pinag-aralan sa lipunan ay hindi lumalabas upang gumawa ng tula. Kung nais mong gumawa sila ng isang bagay, kailangan mong pakiusapan sila ng husto. Tulad ni Liu Bei na 3 beses pumunta sa kubo ni Zhuge Liang bago niya ito napapayag na lumabas at tumulong. Hindi sila pumapayag. Iba na ang lipunan. Lahat ng may talento at kakayahan ay lumalabas upang mga siwa, nagiging magulo, walang sumusunod sa isa't isa. Lahat nais maging pinuno, lahat nais maging boss. Kaya magulo ang mundo. Ang mga taong ito na walang ginagawa, malaki ang kontribusyon nila dahil hindi sila nakikipag-agawan o naghahangad. Hindi dahil kulang sila sa kakayahan, kundi dahil may kakayahan sila pero di nila ito ginagamit para sa sarili. Kaya kahanga-hanga sila. Sila ang pampakalma sa lipunan. Ang mga doktor ay gustong mamuhay ng payak, sapat na ang kaunting kita para sa kanilang pamilya. Kaya't nagtatanim sila ng kaunting palay at gulay at sa ganitong paraan, natutustusan nila ang kanilang pangangailangan at nagiging masaya sila. Ang mga taong ito ay madalas na nag-aaral at may mga akdang na ipapasa sa susunod na henerasyon. Ang kanilang mga akda ay karaniwang kasama sa mga aklatan ng kaalaman. Ang taong ito ay hindi naging opisyal at ang kanyang pamumuhay ay medyo mahirap, hindi mayaman, ngunit sapat na para makaraos sa araw-araw. Ito ang mga taong nakakaunawa sa buhay. Si Ginoong Fang Dongmei, ang pinakamataas na kasiyahan ay hindi pagiging opisyal o mayaman. Ang mga taong ito ay hindi naging opisyal o nagturo sa buong buhay nila as noong nakaraan, ang 4 na aklat ay tinuturo sa pribadong paaralan para sa mga anak ng pamilya. Mahusay siyang nagtuturo. Isang uri ng gawain ang magpalaki ng mga talento. Hindi siya nagiging opisyal, pero ang mga estudyante niya ang nagiging opisyal. Nakita ni Empress Wu Zetian si Master Huineng ng Liuzhou. Si Wu Zetian, emperador, at Emperor Zhongzong ng Tang Dynasty ay nakita siya, pero hindi tumugon sa tawag dahil sa kalusugan at hindi makapaglakbay. Karaniwang iniisip ng mga tao na karangalan pero di niya tinatanggap ang ganitong bagay. Alin ang dapat tanggapin?